Ay, nako naman. Malupit ang pag-uusapan natin ngayon mga pare, matindi. Magugulat kayo sa mga pag-uusapan natin. Ito himay-himay natin to at syempre, hindi tayo papayag na putang ina itong mga kriminal na to. Kasi magnanakaw to eh. Ang pagnanakaw ay isang krimen. So, itong mga kriminal na ito hindi tayo papayag na putang ina bigla na lang magiging bida. Ano yan? Tangina nyo Hindi, kasi 'di ba isipin niyo mga pare, sila yung mga naglustay ng pera ng kaban ng bayan. Sila yung mga nanakaw ng pera ng bayan. Tapos biglang magiging key witness o masasabi natin na mayroong witness protection program. Na yung witness protection program ay ang panggastos din doon ay kaban ng bayan, pera ng bayan. Putang ina yung mga magnanakaw, yung mga kriminal na nagnakaw ng pera natin putang ina makikinabang dun sa binabaya o sa mga tax na nanggagaling sa atin para maligtas sila. Ano to? Ganto na ba ka-demonyo? Ganto na ba ang gobyerno natin ngayon? Anak ng potya, hindi tayo papayag na dyan at hindi tayo mananahimik sa mga bagay na to. Putang ina nyo, akala nyo Akala nila kasi makakalusot sila sa mga sa mga style nila na nagpapakalat, nagbabayad ng mga troll, nagbabayad ng mga masasabi natin ng mga vloggers na para ipagtanggol o ilihis yung mga kwento o i-boost yung mga gusto nilang palabasin. Syempre ang dami niyan mga pare, magugulat kayo sa dami ng binabayaran nila ngayon. Putang ina. At saan kinukuha yung pambayad? Pera natin yon. Putang ina, ginigisa tayo sa sariling mantika. Hindi lang tayo ginigisa, putang ina, idini-deep fry tayo sa sarili nating mantika dahil sa mga politiko na to. Sa mga magnanakaw na to. Tapos sila pa yung sila pa yung safe. Paano kami? Putang ina yung mga yan, mayayaman yan. Tapos nangangamba kayo na sinasabi nila na nangangamba sila sa proteksyon ng pamilya nila. Puta gagawa-gawa kayo ng katarantaduhan tapos nangangamba kayo. Hindi ba naman kayo si Raulo? Una pa lang, putang ina dapat gawin nyo na yung tama. Puta hindi, gumawa kayo ng masama tapos ang pamilya nyo yung gusto nyong isave. Mga tarantado kayo. Oh. Tangina to mga to, nakakabwisit. Pero mamaya natin pag-uusapan yung mga tatlong bugok na yan. Actually, yan sila, anim. Pang-anim to si Bernardo. Ito kasi yung nila yung leader nila, si Engineer Roberto. Roberto ba yan? Tangina, kapangalan ko pang tarantado na to. Pero mamaya na yan, bago tayo pumunta dyan sa ating malupit na topic, please subscribe to my channel at huwag kakalimutang mag-share at mag-likes ng ating mga video. Pasensya na po kayo at hindi tayo nakakapag-video araw-araw. Medyo may pagka-busy pa tayong konti pero asahan nyo na pipilitin natin na makadaupang palad ko kayo araw-araw. Sa aking mga mahal na subscribers, maraming salamat. Kung yung mga hindi pa nakasubscribe, ano pang hinihintay? Ano to? Hinihintay nyo? Pasko na naman? Mag-subscribe na kayo para malaman ninyo yung mga tunay at dapat nyong malaman. Putang ina, huwag kayo mag-subscribe dun sa mga tanga. Yun sa mga halatang bayad na pinagtatanggol. Putang ina, porket alam nyo, kitang-kita na natin yung ginagawa ng gobyerno to. Naniniwala pa rin kayo dun sa mga nagtatanggol, sa mga katarantaduhan ng gobyerno to. Kitang-inang yan. Asan ang nyo? Asan ang kokote ninyo? Nasa talampakan ba? Anyway, so pag-usapan muna natin to, bago tayo pumunta dun sa isang malupit din. Ito. Yan. Si Coronel Odi Mongao. Ito yung sundalo na nagsasabi na nag-withdraw siya ng suporta patungkol dito kay Bongbong Marcos. Putang ina, nag-uumpisa na talaga sila. Ang saya-saya. Ito yung mga hinihintay natin na mag-withdraw ng suporta. Hindi tayo uumpisa ng pag-aaklas laban sa gobyerno. Hindi tayo ganyan. Ang gusto nating mangyari, putang ina kasi kitang-kita na natin
yung presidente natin, wala na talaga, hindi na capable na mamuno sa bayan. Bakit? Hindi niyo pa ba nakikita? So nag-uumpisa na itong mga general natin na mag-withdraw ng suporta dito sa Pangulo. Nakikita natin yung liwanag pero kulang pa 'to. Ang sabi nga dito ni General Po, eto isa rin 'to sa pinakamalupit, si retired General Pokis, na sabi niya dito, ang sundalo ng konsensya ay sundalo ng konsensya. Handang isakripisyo ang lahat dahil sa pagmamahal niya sa kanyang bayan. Mabuhay ang Pilipino. O yan, kasi kung kita-kita naman natin na ang Pilipino na, ang bayang Pilipinas, lubog na talaga dahil sa pamumuno ng nakaupo dyan, ang presidente ninyo. Putang ina, hindi ka pa ba magsasalita? 'Di ba? Hindi ka pa ba withdraw ng suporta mo? Kasi putang ina, hindi na kaya eh. Hindi na kaya ng Pangulo na mamuno sa bayan. Ito hindi naman, kahit hindi si BP Sara, ito sinasabi ko sa inyo, kahit hindi si BP Sara, kahit hindi ang mga Duterte, ang Vice President ni Marcos, kung hindi mga Duterte, kahit sino pa yan, putang ina, kung ganyan ang presidente mo, kahit si Leni pa yan, palitan nyo na yan. Kaya, kahit si Leni pa ang pumalit. Although si Leni medyo... O kung halimbawa ang Vice President niyan sino bang pwede? Ano ba yung mga tumakbo? O ang Vice President niyan kang nanalo si Doc Willie Ong. O kahit hindi yun, kahit hindi Duterte yun, susuportahan natin yun kung ganyan ang presidente, di ba? Huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa, putang inang yan. Ewan ko ba sa inyo? O ito. Next, ito malupit to. Dahil sa sapatos. Nakita nyo ba to? Dahil sa mamahaling sapatos na suot-suot na isang general ng PNP, nahaharap siya ngayon sa kasong administratibo. Bukod dito, may nilabag din ang opisyal sa dati nitong posisyon. Narito ang balita ni Paul Montebon. Kasong administratibo ang kinakaharap ngayon ni retired Police Brigadier General Jezebel Imelda Medina dahil sa napunang mamahaling sapatos na suot-suot nito habang nakauniforme ng pulis. Ang halaga ng sapatos tumataginting na 70,000 pesos o katumbas na raw ito ng halos isang buwang sahod ng isang Brigadier General. Si Medina ay kinasuhan ng paglabag sa conduct. Hindi ko alam ewan ko mga pare kung ito ba ay medyo off. Kasi, wala bang karapatang bumili ang pulis ng ng mamahalin? Okay nang yung mga vlogger nga dyan na putang wala nang, bigla na lang sumulpot, puta ang yayaman Pakita ng mga kung ano-ano Kaya mga walang trabaho yung mga yan Ang trabaho lang niyan magtanggol sa gobyerno, pero putang ina, may kotse, may bahay. Putang ina niyan. Tapos etong pulis na nagtatrabaho, bawal? Masama ba 'yo? Ang ina, hindi ba makakaipon yan? Ang laki naman ng sahod ng pulis, di ba? Bawal ba 'yun? Hindi pa natin alam yung kwento. Malay nyo, inirigalo sa kanya. Hindi ko alam kung tama. Ewan ko Kasi puta nagiging tayo Nagiging parang bawal yung pulis. Bawal yung pulis umangat sa buhay. Bawal siyang bumili ng mamahalin. Pero yung mga vlogger na walang trabaho, yung mga mapapanghe, putang ina may pera. Ito pulis to, naglilingkod to sa bayan. Although yung si Torre, walang kwentang pulis, pero putang ina, siyempre naman. Hindi ko alam kung in-issue lang to sa kanya o yung dati niyang, sabi dito, meron pa daw siyang dating nilabag na, na rules. So, baka yun yung talagang, in-issue lang sa kanya, may 70k sa sapatos ko. Pero ang dami na mabibili sa 70k
unbecoming of a police officer na siya namang ipinapaalala raw ng PNP na dapat mamuhay ng payak ang isang pulis at hindi dapat magpakita ng marangyang buhay. Nauna nang kinasuhan si Medina ng less grave neglect of duty sa tanggapan ng National Police Commission o NAPOLCOM. Ang kaso ay may kaugnayan sa hindi pagsunod sa direktiba ng NAPOLCOM na magsumite ng kinakailangang ulat na psychiatric and psychological examination ng isang police patrolman at vlogger ng Quezon City Police District. Sa huli, iginigiit ang NAPOLCOM na ang integridad, disiplina at So yun ang medyo problema niya nung una. Pero grabe naman kayo. Okay lang, mamuhay ng payak na pamumuhay. Wala namang problema diyan. Pero ewan ko hindi mo pwedeng mangarap ang isang pulis na makabili ng pangarap niyang sapatos. Hindi ko alam Ang inang yan. Grabe naman kayo. Ewan ko sa inyo. Ewan ko ba't yung ibang pulis hindi nyo imbestigahan? Yung iba dyan, malay mo, may kondo pa yan. Baka ilan yung kondo ng ibang pulis dyan. Hindi, weirdo lang. Yung una niyang reklamo, una niyang problema, okay yun. Wala problema yun. Problema niya yun. Sige, gawin natin suspindi natin siya. O, di ba? O kasuhan natin siya sa problema niya nung una. Pero ito naman yung 70K. O bawal na daw kayo mga pulis. Pero yung mga politiko natin, yan, may helicopter, may magagarang kotse. Yeah? Tapos, ikaw, na isang simpleng mamamayan na kaya mo naman makaipon ng ganong kalaki na kung bumili ka ng pangarap mong sapatos, bigla kang question. Hindi ko pinagtatanggol yung pulis na yun, O kung ano may problema niya, medyo nawiwirduhan lang ako doon sa style nila. Pero bahala kayo sa buhay ninyo. pagsunod. Pero hindi lang dapat yung mga pulis ang inaasikaso nyo. Dapat pati yung mga demonyong politiko na yan. Pati yung mga vlogger na ang inang yan. Hindi mo alam kung paano nagka-pera Di naman negosyante. Alam nyo, yung iba, baka sabihin ng iba naiinggit. Hindi ako naiinggit sa mga ganyan. Putang inang yan. Hindi natin kailangan mainggit dun sa mga pinagbibili o yung mga vlogger na binibenta yung prinsipyo nila para magkapera. Hindi. Putang inang yan. Ba't tayo maiinggit dyan? Ako, pag tinanong nyo ako, saan mo paano ka nakabili ng sasakyan? Putang ina, 3 trabaho ko. Gago. Sakit na nga ng ulo ko Pag question tayo ng ganyan, lalo na yung mga yung mga minsan, yung mga vlogger na yung mga nagko-comment, putang ina, ano trabaho mo? Ang dami, editor ako. Banda ako. Putang ina nyo. Pagtugtog ko pa, lumalagari pa ako. Nagbablog pa ako. Nagtuturo pa ako ng drums. Tangina nyo. Kaya nyo yun? Tapos sasabihin nyo, paano ka ba't ganyan yung buhay mo, marangya? Hindi marangya buhay ko. Kaya nga ako nagtatrabaho. Tangina, kung ako lang Kung ako lang, kaya pagbibili ko yung prinsipyo ko dyan sa mga tarantado na yan. Putang inang yan. Baka mas masarap pa buhay ko sa mga hayop na yan. Ang laki ng offer sa Banateros para bumaliktad lang. Putang inang yan. Kung alam nyo lang, yung babaliktad, yung babanatan si VP Sara, ang laki. Hindi nyo kami mabibili ng pera nyo. Sa legal na otoridad ay mahalaga sa institusyon ng pulisya at anumang gawain na sumisira sa tiwala ng publiko ay iimbestigahan at tutugunan alinsunod sa batas. Okay. Sa gitna naman ng kontrobersiya, wala pang pahayag ang kampo ni General Medina sa pagkakadawit nito.
Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNI News. Seminary News. Alright. Ayan, ang iwan ko na sa inyo yun. Bahala na kayo mag-isip kung anong mga bagay-bagay na nangyayari doon. Ito. Ito yung isa pang masayang-masaya ngayon. Hop! Magkaroon tayo ng konting katahimikan para dito sa ating presidente. Putang ina mo. Hindi kasi, eto simula nung namulat ako sa politika, I think FBR, nag-ano na ako, alam ko na yung nangyayari sa politika, FBR. Putang ina, parang ngayon lang ako nakakita ng performance rating na puta negative 32. Performance nga performance. Puta nag-negative ka. Sobrang kupal mo na niyan, sir. Saan ka nakakita niyan? Puta, tignan mo naman si BP Sara, plus 49. Opo, tsaka kalahati na, malapit na mag 50%. Ay, nako. Ito yung ito yung survey conducted in December 25, December 12 to 15, 2025. Tignan nyo yung kay BP Sara. Yung disapproval ni BP Sara is 61%. Approval 61%. At ang disapproval 12% lang. Putang ina si Marcos. 31%. Negative 31. Putang ina. Ang net performance rating for Class E. Pulse Asia. Ang lupit mo, sir. Palakpakan tayo dyan. No? Ibang klase yung pagkatanga, yung pagkagago, yung patanginan yan. Tapos ayaw mo pang bumaba. Ano ba naman, sir? Ewan ko, hindi ba siya nahihiya? Hindi ba siya nakakaramdam ng konting putang ina? Grabe na ako Parang ganon. Grabe na ako kakupal Babaan na kaya ako? Putya, walang ganon no? Walang ganun to si Bongbong Marcos, anak ng putya. Talaga naman, putya, ayan, iniiwan ko sa inyo. Meron pa isa, ito, palala ng palala, SWS, Pulse Asia, ito pa yung Publicus Asia. Putya, kanya lahat yung yung survey, na yan. Puta, negative 3. Medyo, tangina yung yung ka na lang, yung sabihin na nating bumaba sa 10% yung trust rating sa'yo, performance rating. Putang ina, medyo, aligaga, yun? Bakit ganun? Wala, di ba ako nagtatrabaho? Di ba nagtatrabaho ang mga sekretary ko? Puta, bumaba ng 15, bumaba ng 27, tapos hindi mo nararamdaman, parang wala ka lang imik. Parang okay lang sa'yo. Ganyang katanga. Ganyang kamanhid ng presidente natin. Hindi ko alam kung manhid o yung sa sobrang kapal ng mukha, hindi na nararamdaman yung mga yung mga bati ko sa kanya. O dahil sa pagiging high, mataas. Kasi mataas yung position niya Pagiging high, wala na. Wala na siyang pakialam. Okay. Ito. Panoorin na natin to. Ito yung mainit nating issue ngayon. Ito muna yung pinlay ko kanina. Observe nyo kaduda-duda ang kilos dito sa Senate inquiry. Can you please take your seat beside the Secretary of the Department of Justice? Beside the Secretary of the Department of Justice? Tangina, no? Sabi nga, putya, wala pa daw nangyayaring ganito. Wala pang sa kasaysayan na ganito na pinalipat. Tanginan to nila action talaga, Pinky, putang ina, magbago ka na.
Grabe ka kagago eh. Ewan ko, kaya nilagay yan dyan, kaya nilagay ng, ewan ko kaya pinapanalo to dahil putang ina para may hawak nilang Senado eh. Ito. The Secretary of the Department of Justice para yung nasa vantage point ka. Never nangyari sa Vantage history, point na putang pinagalaw ang witness para lang sa vantage point. Tapos katabi pa ng Secretary of Yan ang Justice. Ay, ito pa, Ano tingin to? nyo VIP show. Ayun may pagtango pa Bakit parang Hello abogado po. ng kriminal si Secretary? Friendly, close. Hindi, alam nyo, ang nakikita ko dyan, kaya niya pinalapit yan para hindi alam mo yun, para hindi umubra yung baka bumaliktad si Alcantara, sabihin yung talagang totoo na ituro sila na, hindi, ayun, tinuturuan lang ako niyan mga yan. Kaya pinalapit para hindi makagalaw. Ganun yan. Medyo mai-intimidate ngayon tong si Alcantara na puta magsabi ng talagang nangyayari o ng katotohanan. Kasi may balak na silang idawit dito eh. Sino yung gusto nilang idawit? Itong mga senador na which is si Escudero, si Ejercito, sino pa ba? Si ano pala yun? Si Estrada, sorry. Si Estrada, si Binay, si Villar, si Senator Bong, si Villanueva, yan ang mga gusto nilang idawit. Pero putang ina, yung mismong kailangan nating masabi na yung mga pinangalanan ng Diskaya, wala, ano yun? Wala na yun? Hindi ko alam kung bakit bakit gano'n ang style nila. Puta yung mga pinangalanan ng Diskaya, hindi nila imbestigahan. Hindi nila atinin dyan sa hearing. Yung mga kongresista, di ba? Hindi ko alam kung pwede yun. Pero putang ina, yun yung mga unang pinangalanan. Tapos biglang nabaliktad na ang bola. Ito nang may kasalanan, mga senador na. Ayos Defense counsel ba siya o Secretary of Justice? Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng Putang ina. Ay, abutan. Nangangamba. Kasi, tignan nyo kung paano magsalita si Alcantara o yung, yung body language niya na kinakabahan siya na, basta, tignan nyo, panoorin nyo lang, pag-obserbahan nyo lang. pamilya ko. O kita nyo, Oh, protective drink. pa. Ganito ba siya sa lahat ng kriminal? Uy, O special yun treatment pa, lang? Pagkakatanda huling-huli kitang-kita na tinuturuan Puta, tama ba yan? Hindi, tama ba yan na ituro mo yung ito, basahin mo. Ito. Mamaya may papakita pa akong video na tinuturuan niya yan. Tama ba? May itsura ni Gago parang demonyo sa likod ni Alcantara. after po nun 2022, so yung 519 po ang Excuse me, Ayan eto pa isa. Putang ina to ni Lacson talaga Gago ka rin Nabubuisit ako dito sa bakla na to. Ay, sorry. Hindi kasi nagsasalita siya nang wala doon sa affidavit. Kumbaga nagsasalita siya kung ano yung nalalaman niya. Okay? Puta, tapos sasabihin mo, hindi, mo na lang, basahin mo na lang yung nakasulat dyan. Anong karapatan mo? Hindi, eto lang anong karapatan ito ni Lacson na magsabi na basahin mo yan? Di ba? Tanginan to. Napansin nyo yung kay Orly Gutesa, di ba? Putya, binasa niya yung statement tapos yung mga tinatanong na siya, putya parehas din. Detalyado pa yung niya. Eto, ganito, sa gantong lugar, gantong oras. Diba? Pero dito sa mga to, putya, kailangan ng kodiko. Kailangan ng script. Para hindi sila magkamali dun sa babanggitin nila. Kasi magkakalabo-labo yan At alam nyo ba, na 4 na beses na, putang inang yan, 4 na beses nang nagpapalit-palit ng statement itong si Bernardo, yung isang engineer. Engineer na nitong mga to. Na mga boss nitong mga to. 4 na beses na, okay? 4 na beses na nagpapalit-palit ng statement. Doon pa lang sa pagpapalit-palit ng statement, puta questionable na yun
Ha? Questionable na yun. Tapos, meron pa silang ginawa, yung pinag-statement din nila, yung mga driver. Puta, hindi naman nagtutugma nun sa statement ng mga bawat isa. Kita mo kagago. Tapos wala kayong gagawin. Naniniwala pa rin kayo dyan. Bandang huli, sila pa yung merong mag-i-state witness. Puta, bandang huli, sila pa yung ano to mga to? Mga gago, ba't nawala yung ano ko? Wait lang ha. Oh, di ba? Sila pa bandang huli yung magiging bida ngayon. May ano pa sila, meron pa silang, sila pa ang magiging key witness. Putang ina, kayo yung mga nagnakaw, kayo yung mga nag-uusap-usap dyan. Kayo yung mga demonyo dyan na magnanakaw ng mga pera ng bayan. Putang ina ninyo. Tapos, ang ituturo nyo kung sino-sino. O bakit? Si Escudero, nagsalita yan patungkol dito kay kay Romualdez. Di ba? Binunyag niya din yung mga bagay-bagay na putang ina ginagawa nila dyan sa Congress. O sino pa? Si Villanueva. Binabanggit niya noon pa yan. Noon pa yang mga flood control na yan. 'Di ba? Banggit siya ng banggit niya at walang pumapansin noon. Putang ina, bandang huli may 1% siya kay Saldico. Sinong tanga maniniwala sa inyo? Kayo-kayo lang. Putang ina, nilalaglag mo tapos may 1% ka. Anong klase 'yun? Kaibigan niya daw. Ang ina, napakagago, 'di ba? O isa pa, ito pa, palupit. Si Senator Bong, bakit nila inaano yan? Ano ang kinalaman ni Senator Bong? Well, sobrang kasi ni Senator Bong, sobrang easy target. Easy target, actually lahat sila easy target eh. Si Senator Bong kasi hindi yan nagsasalita basta-basta ng lumalaban sa kanila. Hindi yan katulad ditong mga tarantado na to na maingay. Ngayon, bakit si Senator Bong? Siya pag inano mo yun pag binanggit mo lang yun, ang ingay na nun eh. Tandaan nyo, kahit na yan, si Senator Bong, hindi nanalo, malakas pa rin yan. Malakas pa rin ang mga rebelya sa Cavite. Eto pa nga, ang gagawin kaya't pinatarget yan ni Remulla kasi wala na silang pag-asa dyan sa Cavite na manalo. Yung mga Remulla na yan. Yung isa nilang kapatid, si Gilbert Remulla, bumili ng bahay sa Dasma. Tumakbo na yan sa Dasma. Anong nangyari? Hindi nanalo. O, di ba? Ang balak niyang mga Remulla kunin ng Cavite hindi po pwede. Nandiyan ang rebelya. Inuuna nila ang rebelya ngayon. Bakit? Kasi ang Tolentino medyo sa upland diyan eh. Iyan yung mga I think Silang, Mendez, Alfonso, sa Tagaytay sila ang may hawak niyan. Yan ang Tolentino. Sila ang sikat diyan. Ngayon itong Remulla dito to sa may bandang baba. So ang rebelya, alam naman natin ang rebelya, ang hawak na rebelya, Bacoor, Kawit, yan ang mga hawak nila dyan. Noveleta, halos buong area ng dyan sa may sa may baba, Cavite City, yan, mga rebelya yan, hawak nila yan. Sila ang malakas dyan. At makikita mo mga project nila dyan. Tapos ngayon, itong si Remulla, naging Echapuera. Sino yung pambato nila ngayon sa sino yung gobernador ng Cavite ngayon? Si Abeng. Nawala din naman. Yan, anak yata yan ni Boying kung hindi ako nagkakamali. Anak yan ni Boying, si Abeng Remulla, nawala. Putya, sino yung vice governor? Yung malupit. Yung Ram Revilla, yung bata. Putya, pag nakita nyo mag-perform yung bata na yun, ang lupit nun. Bata pa lang, board of board of director na yun. I mean, board member, sorry. Board of director. Board member na yon. So meron nang napatunayan, itong Abing, umano lang yan sumakay lang yan sa kasikatan ng rebelya. So pinagbigyan nila. Nag-step down o umano muna si etong kasi yung dating vice governor ng Cavite si Althea Tolentino, yung anak ni Senator Tolentino. So nag-step down. Walang kalaban yan si Abeng.
Kaya yan nanalo bilang gobernur. Pero kung tutuusin, ang mas malakas dyan talaga itong ang mga Revilla. Kasi kung hindi naman kilala yun eh. Ang Ram, kilala yan lagi dyan sa sa Cavite. Now, bakit ko sinasabi to? Ito kasi yung style ni Remulla away to ng local politics. Kumbaga gusto nilang pumosisyon dyan sa Cavite. Kaya ang gagawin nila, sisiraan nila tong mga Revilla. Inuna nandiyan si Senator Bong Revilla. Kasi yan ang tatay eh. 'Di ba? Yan ang putya, parang pag dinali mo yan, lahat ng Revilla madadamay. Kasi siya ang puno. Ngayon, tingnan nyo dyan. Pumunta kayo ng Cavite at itignan nyo yung mga ginagawa dyan. Lalo na si sa Kawit, kung hindi ako nagkakamali. 3 bayan ang hawak ni Kong Jolo dyan. Tignan nyo ang mga Revilla dyan kung anong ginagawa. Makikita nyo. Ang problema, dinudungisan. Ito public trial lang to ng mga Remulla laban dyan sa Revilla. Para nga naman masira. At pag takbo sa susunod na eleksyon, wala nang pag-asa ang mga Revilla. Sila na ngayon ang papasok. Alam natin yan. Ay nako, kaya putangin na, wag kayong dito. Public trial lang to. Pinapalabas lang na masasama yung mga yan. Hindi lang si Senator Bong, pati itong si Chis Escudero, si Joel Villanueva, si Villar, di ba? Binabanggit na nila yan. Si Binay, lahat na putangin. Kaya magugulat kayo, mamaya makikita mo mapapalunok yung Bernardo bawat banggit niya ng mga pangalan ng mga senador. Hindi sa takot dahil putangin ano namang ikakatakot niya sa mga na yan. Sa mga senador na yan. Natatakot siya kasi mali yung ginagawa niya. Natatakot siya na hindi sabihin yung gusto nilang ipasabi sa kanya. Kaya tandaan nyo, itong mga galaw ng gobyerno na to, putang ina ni. Kala nyo hindi namin mababasa yan. Kala nyo hindi namin malalaman yan. Putya, binabantayan namin yan. Sa statement pa lang ni Bernardo, putya, tapos na ang laban. Paiba-iba, 4 na beses. Ano yan, impeachment? Eto pa. Medyo siguro malakas si Senator Bong pag tumakbo ng vice president. Syempre, hindi naman natin alam kung ano yung tatakbuhin niya next time. Baka mamaya tumakbo ng vice president yan tapos katandem si BP Sara. Ay putya, tapos talaga sila. Tapos yan. Engineer, para mas maliwanag, basahin mo na lang yung sinumpang salaysay mo para hindi ka naliligaw. Opo. Para walang na-omit, walang nadadagdag, mag-stick ka doon sa sinasabi mong Yes po. Tangina. Walang nadadagdag. Putya, kung statement niya yun o kung personal knowledge niya yung sasabihin niya, anong idadagdag niya? Yan ang may badadagdag pag binabasa niya yung mga yan. salaysay. Simula mo na lang doon sa simula. Basahin mo na lang ng dahan-dahan. Bakit parang takot kayong magsalita ng malaya ang witness? Tama. Kung talagang gusto nyo ng katotohanan, hayaan nyo siyang magsalita sa sarili niyang salita. Anong ginawa nyo? Pinapabasa lang sa papel. Ano yun? Scripted. Ito pa isa. Panoorin nyo to mga pare. Tignan nyo. Yung pag-abot ni Remulla ng ewan ko kung statement ba yan o script. Di ba? Actually, binalita na natin din to dati. Pag-abot ni Remulla dyan ng script dyan kay Alcantara, putang ina, parang matutunaw si Alcantara dito. Tignan nyo Eto pa, ano itong inabot? Ano to, boss? Script, cue card, linya na dapat sundin. Ayaw basahin ni Alcantara. Ano kaya sinabi ni Eto Remulla pa, doon? ano itong inabot? Script, cue card, Script? linya na dapat... Ano itong inabot? Script, cue card, linya na dapat tignan nyo. sundin. Puta, si Ayaw Alcantara basahin ni parang Alcantara. matutunaw na Bakit? Hindi kanya ang salita, pinapasubo lang. Scripted. Ganito na ba ang hustisya? Ganito na ba ang Senate inquiry? Diba? Puta, hindi siya gagawa. Hindi siya, yung body language kasi, tignan nyo yung body language nung mama. Putang ina, hindi ko pinagtatanggolin si Alcantara. Putang ina, dapat makulong yan.
Makulong yung mga tarantado na yan. Hindi ko yan pinagtatanggol. Pero yung body language niyan, putya makikita mo nanlalambot eh. Tangina, hindi ito yung sinabi ko. Mas lalo kasi siyang madidiin eh. Mas lalo siyang alam mo yun, mas lalo siya nagiging sinungaling. Tangina, siguro naman kahit mga magnanakaw tong mga to, may mga konsensya pa rin to. Diba? Pero puta, dapat makulong yung mga yan. Makulong talaga. So, kitang-kita nyo yung body language ni Alcantara pagdating dyan sa putang ina. Pag-abot sa kanya, di ba? Parang natunaw. Putang ina, bakit ko ba ginagawa to? Alam mo, may suggestion ako dito sa mga witnesses mga witnesses. Mga demonyon to. Putang ina nyo, magbago na kasi kayo. Sabihin nyo na yung dapat nyo sabihin. Sabihin nyo na yung totoo. Putang hindi yung sino-sino pa hindi nadamay nyo. Puta, sirang-sira yung credibility nyo eh. Bakit? Putya pa iba-iba kayo ng statement. Puta, iba yung sinabi mo nung una. Iba yung kung tutuusin, putya, yung unang sinabi mo, yun dapat ang kasi hindi ko nga alam eh, ba't ano to, kung ano lang yung maganda yung gustong marinig o yung plano nyong marinig o yung dapat nyong marinig base dun sa mga style ninyo, yun lang yung tatanggapin ninyo? Kung ano lang yung magandang script, yun lang yung tatanggapin ninyo? Kasi yung mga una, hindi pa eh. Medyo inaaral-aral pa, ganon? Ay, mga gago. Ay, ina ninyo. O, eto. Papakita ko muna sa inyo bago yung next video natin. Eto yung mga casino boys, BGC na tawagin. Bulacan Group of Contractor sa casino. Ito yung BGC daw. 950 million ang lugi. Okay ng inan. Grabe, no? Parang barya lang sa kanila yung bagay. Barya lang sa kanila. Oh, look. Ito, Henry Alcantara. Alias Joseph Castro Villegas. Puta, ito yung mga alias nila sa sa tawag dito sa casino. 36 million. Yan yung mga napatalo nila. Puta, si Bryce umaariba Marvin Santos de Guzman. Puta, Marvin Marvin de Guzman. 435 million. Yan ang nalugi. Puta, si JP Mendoza alias PJ. Puta, PJ Castro Asosyon ayos okay. Maariba din 418 million. Okay, itong si RJ Dumazig. Putang ina, ano ko pa to. Pangalan ko pa to pero pangit siya. Sandro Bernardo Park. Wow, putang ina, Korean. 16 million. Okay, tapos itong si Edric San Diego. Puta, walang alias. Proud siya sa pangalan niya. 42 million. Ito yung mga total yan is 950 million na nalugi sila na napatalo nila dyan sa casino. At ito lang yung ito lang yung nakita o ito lang yung putang na parang na trace. Paano pa yung iba? Sa isang casino lang to. Ang di ako nagkakamali, isang casino lang to. Para sa ibang casino pa. So, yan yung mga yan. Tapos, tanginang gagawin niyang mga yung iba dyan, itong alam ko si Alcantara gagawin tong key witness. So putang ina, itong mga kriminal na to, itong mga magnanakaw na to, gagawin mong witness, paano mo pagkakatiwalaan yung mga yan? Nasaan ang credibility niyang mga yan? Putang ina, hindi po pwede yun. Yung mga yan yung mga magnanakaw Ayan yung mga kasabwat Diba? Yung mga kasabwat ni Romualdez, nila Saldico. Puta, tapos gagawin yung witness? Ano to? Gaguhan? Tapos under witness protection program pa? Puti na yung ina ninyo. Makahudas kayo. O bakit paring RJ yan nagsusugal sila sa casino? Ganto kasi ginagawa nito mga to. Pag minsan, siguro, ito naiisip ko lang
para hindi magmukhang nakaw yung makukuha nilang pera, manggagaling sa casino yan. So manggagaling sa casino, papalitan ng checking ngayon na galing sa casino. Ang mangyayari, ito yung mga napalalunan nila. Para hindi halata, di ba? Bibili sila ng chips, tapos pagkatapos, ibabalik nila yung chips, kapalit nun checking na. Oh, so edi malinis. O, saan galing yung pera mo? Galing sa casino na panalunan ko. Ito nga, may cheque ako. Puta, ganon kagago tong mga to. Ganyan niya mag-isip. Kaya putang ina, tas gagawin yung mga witnesses yan, lalo na yan si Bernardo, na yan ang leader nila. Putang inang yan, wag na. Gago na kayo. Sobrang demonyo nyo na. Ako po ay Ito, panahon na to. sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung Ito medyo mahaba-haba to. Nihiling ko lang po sa ating buting chairman, sa ating Secretary Justice po, na maproteksyonan po yung pamilya ko. O, di ba? Putang Medyo ina. Gagawa-gawa kayo ng kagaguhan, tapos hihingi kayo ng proteksyon. 'Di ba? Magnanakaw kayo, gagastusin niyo yung pera ng taong bayan, kukulimbat kayo, kikickback kayo, tapos nangingi kayo ng proteksyon na ang nagbabayad din, saan galing ang pera ng gagastusin niyo sa mga witness protection program ninyo. 'Di ba? Kabandi ng bayan. Puta, double whammy, 'di ba? Ganyan kayo kakupal. Ang ina ninyo, magnanakaw kayo tapos bandang huli kayo ang bida. Hindi gagawa na kasi to mga mga pare. Gagawan kasi, putang ina, isipin nyo naman, 'di ba? Isipin nyo, putang ina, ano ba tayo nanonood tayo para makita ang hustisya o malaman ang hustisya, o putya nanonood lang tayo ng mga palabas nila dito. Ha? 'Di ba? Ganun kasimple. Sa totoo lang putang ina ito Paano mo pagkakatiwalaan ang isang tao na inuugnay mismo na sentro ng kontrobersya? Yan si Bernardo, 'di ba? Oh, paano mo pagkakatiwalaan tapos gagawing key witness itong mga tarantado na to? Seryoso ba tayo dito? Putang ina ninyo halimbawa, ito tayong mga ordinaryong Pilipino, puta, nagtatrabaho tayo, araw-araw, nagpapagod, nagbabayad ng buwis. Puta, tas makikita mo tong mga taon to na nakinabang sa sistemang bulok ng pagnanakaw, putang ina, sila pa ang magiging bida. Sila pa ang bida kasi sila ang witness. Putang ina to. Kayong may alam. Sila ang magsasabi ng totoo. Parang sila pa yung kawawa kasi kailangan ng proteksyon dahil sa nangyayari sa kanila, dahil putang ina, nagnakaw kayo tapos kailangan yung proteksyon. Putang ina, samantalang yung mga Pilipinong nahihirapan o nagugutom o sabihin na nating naapektuhan dahil sa pagnanakaw ninyo, yan sa mga flood control project na yan, puta, dun sa mga nagkandamatay na Pilipino, wala? Ha? Malamang, putang ina, kami ang talo dito, kayo panalo. Putang ina, nagnakaw na kayo, may protection pa kayo. Ang ina to, parang mga parang nanonood tayo ng pelikula Putang ina, yung mga kontrabida na nagkaroon ng spotlight na bumaliktad, na bumait. Putang ina, parang ganun Parang naging biglang from kontrabida, puta, main character na siya. May twist Putangin lang yan. Ay nako. Mas inuuna yung yung mga testimonyang wala namang mas inuuna yung mga testimony na kala mo naman talagang totoo. Putangin na, kung papalit-palit kayong testimony, butya, iba na yan. Dapat managot na kayo. Alatang-alata to si Bernardo. Ito si Alcantara to. Yung Bernardo, yung isa, yung engineer. Putang inang yan. Halatang-halata yan. Bakit? Nililigtas lang yung sarili
Oh, anong mangyayari para para ma-safe siya? Oh, hindi ko alam kung meron kinalaman din yan si Rimulya. Para ma-safe siya, magtuturo siya ng kung sino-sino at ang napili nila itong mga senador na sikat para pag-uusapan. Oh, sinong napili? Si Escudero, si Estrada, si Binay, si Villar, o sino pa yung iba? O si Senator Bong Revilla, yan ang pinaka pang nila pang todong pantakip nila dito sa nangyayari sa gobyerno O para ma-safe siyan si Bernardo, para ma-safe yung niya, yung buhay niya. Hindi naman buhay, kumbaga para ma-safe siya doon sa talagang siya yung tinuturo na sa pagnanakaw na to. Putang ina, ang gagawin niya magtuturo ng iba. Ang ginawa nitong gobyerno, ang ginawa nitong ni Remulla, witness siya. Oh, siya na ngayon ang bida. Putang ina kasi. Ay, nako. Kaya itong mga itong natin, itong alam mo, yung taong bayan, yung mga tropa nating mga Pilipino. Nagdududa sa ginagawa nitong si Lacson Tangina mo, bakit ka mag-uutos na ilipat si itabi dun kay Rimulya tapos uutusan mong basahin na lang yung statement. Diba? Kasi ang ganito yan Ang pagkakaalam ko, basahin mo muna yung statement. O sige, basahin mo na yung statement tsaka ka magbigay, tsaka kami magtatanong sa'yo. Diba? Ganon ang nangyari. Kay Gutesa, ganyan na nangyari. Nagbasa siya ng statement, diba? O ito hindi Nagsasalita si Alcantara dito sa video na to. Butangin na tama dyan. Sabi ni basahin mo na lang para malinaw. Parang may hinihintay kang pangalan na madawit dun sa mga dyan sa na nakalagay sa may statement. Tangina kaya nakakabuisit Putangina yung ganito mga eksena. Parang kawawang-kawawa tayo. Putangina. Parang nagiging parang reward system yung proseso nila. Hindi justice system Kasi parang pag may tinuro kang iba, malinis ka na. Pag may tinuro kang iba, isi-save ka namin. Etong reward namin sa'yo. Ano yung reward? Ipapasok ka namin sa ikaw ang magiging witness namin. Parang nagiging deal. Nagiging deal parang nagiging negotiable yung style nila Pag ikaw may naturo ka, okay, natin yan. Ipasok natin yan dun sa mga dapat nating ituro kasi may mga plano kami sa mga mangyayari. So idawit natin tong mga to para mapilayan at hindi makatakbo sa susunod na eleksyon. Kasi masisira yung yung credibility ng mga yan. Ayan pala ganito na naman yan. O eto pa nga ang pinakamatinding nila kay Senator Bong Naalala ko lang. 'Di ba nakulong yan dati? Nakulong dahil nga hindi siya pumapayag na pumirma doon o kung hindi ako nagkakamali, yung kay Corona yata yan. Hindi siya pumapayag. Pinatawag pa yan sa Malacanang. Dahil hindi siya pumapayag, yan, pinadakip siya, pinakulong siya. Wala namang malinaw na ebidensya. Tapos ang pinapalabas ng mga tarantadong iba na dyan na pinapakalat nila, ayan na naman. Nakulong na yan noon, gagawin. Nakulong noon, nagagawin na naman ngayon? Mga gago. Acquitted yan. Ha? Si Senator Bong acquitted yan. Malinaw. Putangina, hindi yan nahatulan. Hindi yan nahatulan ng guilty, acquitted yan. Kasi nga walang ebidensya. Walang malinaw na ebidensya. Ngayon, ganito na naman ang ginagawa. Dinadawit na naman siya kasi meron siyang dating issue na acquitted na walang ebidensya, na nakalaya siya dahil walang malinaw na ebidensya. Dinadawit ngayon. Pinagmumukhang pangit yung imahe ni Senator Bong Revilla. Na ano namang makukuha nila? Ganito, ano namang makukuha ng gobyerno natin? Anong makukuha ng nitong mga to kung siraan nila si Senator Bong hindi naman niya nanalo? Hindi, eto kasi yan. Away politika yan sa lokal. Labanan yan sa lokal. Ang makikinabang yan si Rimulya. Nalinaw? Malinaw na. Kasi pag tumakbo yan si Senator Bong Revilla ng gobernador dyan sa, sabihin na natin, kung tatakbo siya ng gobernador dyan sa Cavite,
Utang ina, walang kakwent. Hindi mananalo ang Rimulya kahit labanan nila yan. Kaya ang ginagawa ngayon, sisirain yung mga pangalan nito. Away ano to? Away local politics to. Labanan to ng mga lokal. Putang inang yan. Dinadawit lang yan kasi maingay. Kilala sa buong mundo. Artista eh. Diba? Oh, ito pa. Ano pa bang dapat nating i-ano dyan? Tangina, halatang trial, publicity, hindi lang lahat eh. Putya, pare-pareho kayo ng script ng style nyo o na ano na yung kay Escudero, nabura na. Bakit? Putang ina, sablay sila eh. Ang problema kasi dyan, kung makasuhan man etong mga binabanggit nilang senador o hindi, markado na. Wala tayong pakialam kung yan ay makasuhan o matuloy. Ang mahalaga dyan, mamarkahan natin ang dumi. Ang mahalaga dyan, madungisan natin yung mga mukha ng mga senador na yan para pagdating sa susunod, sa 2028, puta wala na silang power. Kasi nga, sirang-sira na yung credibility nila. Yun lang ang pinapalabas nitong mga to. Pero anong mas papaniwalaan yung credibility? Putang ina, itong papalit-palit ng statement na to na si Bernardo o putang ina itong mga nakakagulat na revelasyon nila. Pero yung mga dapat o yung mga inuuna nilang mga congressman na nabanggit, puta, tahimik. Hindi natin nakikita yung mga yan. Asa na yung mga yon? Ha? Wala, di ba? Kabigat po ng mga babanggitin ko rito. Oh, talaga. At ito po ay malalaman po natin ngayong umaga. At ako po ay in good faith. Kabado siya eh, no? Sa lahat po. Tingnan niyo sa yung lahat body po ng mga language. senador nandito, sa ating sekretary at sa mga nandito po lahat. Simulan ko na po ang aking inandang salaysay, Your Honor. No? See? Ganyan ka ganyan. Taka na siguro may ano pa rin to, may konsensya pa rin. Ha? Putang ina, yung nananahimik, babanggitin mo, puta magugulat talaga yun. Ano yun? Bakit? Ang kita ko niyan. Sa akin pong boss, Oh, di ba? na nabanggit po nung nakarang hearing ng aming kasama, Si Bernardo yan. Undersecretary Roberto Bernardo po. Una ko pong nakilala si Yusek Bernardo taong 1997. Kami po ay magkasama sa Los Baños po. Okay. Hanggang dumating po ang panahon na ako po ay na-appoint na district engineer sa Bulacan. Sa taong 2022, nagsimula pong magbaba ng pondo sa akin si Yusek Bernardo. Nandito po ang detalye kung ilan po at Ito andito po ang detalye kung ilan po. Dapat, ito po ang detalye kung magkano o ilan po ang naibabang ano. Kasi parang, hindi niya statement yan eh. Parang binabasa niya lang eh. Ito, statement po to Kunyari, statement po to. Parang ganun eh. O, kaya hindi organic yung pagsasalita niya. Hindi, parang alam mo yun, malalaman mo, uy, putang ina, parang ito makikita mo kasi sa galaw niya, sa salita niya eh, na napipilitan. magkano. Ito po, ang unang taon po, 2022 ay 350 million po. Ang kasunduan po ay Demonyo 25% sa gilid, po para oh. sa proponent. At ako po, o yung driver ko po minsan ang nagdi-deliver po sa kanya. After po noon, 2022, so yung 519 po, ang Excuse me, engineer. Ayan na, putang ina. Ayan yung pinakita ko sa inyo kanina. Kasi nagsasalita na siya nung mga nalalaman niya eh. Nagsasalita na siya ng mga, alam mo yon, yung mga personal knowledge niya. Ito po kasi po, ayan, hinarang ni Soto. Ay ni Lacson. Kasi meron siyang gustong pangalan na babanggitin ni Tony Alcantara. Yeah?
meron siyang gusto, meron siyang hinihintay na mga pangalan na kailangan banggitin ni Alcantara. Para mas maliwanag, basahin mo na lang yung sinumpang salaysay mo para hindi ka naliligaw. Opo. Para wala na o-omit, wala na Masarap dadagdag. sampalin, no? Mag-stick ka doon sa sinasabi mo sinumpang. Nakaano ka ba? Naka-rejuve ka ba? Putang ina, namumula yung mukha mo ah. Naka-rejuve yata to eh, si Pinky. Salaysay. Ito po. Simula mo na lang doon sa Saldi simula. Oh. Basahin mo na lang ng dahan-dahan. Noong Agosto o Setyembre 2021, nagkakilala kami. Pinipigilan nila magsalita ng sarili niya eh, no? Simulan mo sa simula mo na yung sa simula ni Oh, tapos nagtuturo pa yung demonyo sa gilid. Eh. Hindi, simulan mo sa ano. yung gist ng salaysay. Huwag na yung opening. Una Ano ba? ko nakilala si Undersecretary Roberto Bernardo. Kasama kami sa Laguna. Na-promote siya ng 'Di ba? Nakita nyo, tapos binabasa niya, sinusundan niya. Parang may hinihintay siyang banggitin. Talaga to si Pinky, oh. Oh, Pinky, ah. Sige lang. nag-promote siya hanggang Undersecretary. Si Yusek Bernardo ang tumulong sa akin para may talaga ako bilang District Engineer sa Bulacan First DO noong 2019, panahon ng Secretary ng DPWH si Secretary Mark Villar. Ayun na, binanggit na. Nung panahon na yun, ang tanda ko po, Undersecretary for Operations sa Visayas, si Yusek Bernardo. Taong 2022, na magsimulang magbaba ng pondo sa aking DO, si Yusek Bernardo, ang kasunduan ay 25% para sa proponent. Ang proyekto ayon kay Yusek Bernardo, ang kabuuan ng mga proyektong naibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay nagkakahalaga ng 350 million na sumusunod. Nandito po. Ayun, dito po. Noong 2023, ang kabuuan ng mga proyekto na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay halagang 710 million. Mula sa halagang ito, 450 million ang pumasok sa NEP, 260 naman po ang Ubo ka ng ubo, Rimulya. ayon kay Yusek Bernardo, ang GAA insertions ng 2024 na magkakalaga ng 300 para po 300 million na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla. Yun na. Ya? Nakita nyo? Yan yung hinihintay ni Lacson na banggitin. Kasi si Alcantara nagsasabi na ng ano niya eh, ng yung mga personal knowledge. Di ba nakikita nyo? Kasi po, ganti po. Ay hindi. Mr. Alcantara, paano mo, basahin mo na lang yung statement mo para malinaw tayo. Para hindi ka naliligaw-ligaw. Ba't siya maliligaw? Di ba nakikita nyo yung kademonyuhan? Yung kahayupan na pinapakita ng mga mga tarantado ito ni Lacson eh. Ay, nakakagigil tong bading na to eh. Noon ay kumuligato bilang sagot para sa 2025. Di ba binanggit na si Senator Bong Revilla. Putang ina ko ako si Senator Bong Revilla. Ano? Wala naman akong kinalaman dyan. Nanonood ka lang ng hearing. Bigla kang babanggitin. Puta, matataranta ka. Uy! Ano yun? Putang ina, bakit andyan ako? Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sedbong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko. Tapos eto, mga pare, asan yung ebidensya na magtuturo na talagang nag-usap o meron silang usapan o nagtuturo na may kinalaman si Senator Bong Revilla dyan sa mga katarantaduhan nila. 'Di ba? O, kahit hindi na si Senator Bong, sabihin na natin, sino o ano yung ebidensya, may papakita ba kayong ebidensya na magtuturo dun sa mga senador na binabanggit ninyo? 'Di ba? Kasi kung yan statement lang, puta, paano mo makakasuhan ng isang tao kung sasabi-sabi ka lang, hearsay lang. Hindi pa pwede yan sa korte. Kailangan meron kayong ilalatag na ebidensya. Putang ina, hindi mo pwedeng ipakita yan o ilaban yan sa korte yung mga sabi-sabi. Hindi kasi sabi nito eh. Hindi po pwede. Kaya sinasabi ko sa inyo mga pangapare, putang ina, itong mga ginagawa nito, mga to,
Utang ina, ano lang to, trial publicity lang to. Sinisira lang itong mga senador na sikat para matakpan yung totoong nangyayari sa Pilipinas. Yung totoong mastermind. Ano nangyayari? Natatabunan na. Sino? Si Romualdez at si Marcos. Na sila ang pinakamaingay bago mag-Christmas. 'Di ba? Sila ang pinakamaingay na tinuturo o papunta na sa kanila yung ebidensya na sila ang namumuno dyan. Bakit? Utang ina, sino ba ang speaker noon na nagkaroon ng mga katarantaduhan yan? Sino ba ang tropa niyan? Di ba? Si Zaldico. At sino ang pumirma ng GAA? Di ba ang presidente? Doon palang huling-huli ka na. Sinabi ko kayo, Pinagmalaki mo pa yung flood control, gago. So, ibig sabihin, pinagmalaki ng presidente yung flood control, putang ina, alam niya yung nangyayari dyan. No, bakit mo ipagmamalaki kung ikaw, wala kang kinalaman, pinirmahan mo pa nga. Yusek Bernardo, At isa pa, binanggit mo pa nga na sa iyong speech na I veto it, I analyze it, I read it, 4,000 pages plus. Binasa ko yan at wala akong nakikitang problema o blanco. Yun ang sinasabi niya. Oh, ibig sabihin, binasa mo, kung totoong binasa mo yun, putang ina, makikita mo yung mga insertion na katarantaduhan dyan. Well, siguro kung binasa mo, nakita mo, pero pinirmahan mo pa rin. Questionable na yung mga yun eh. O bakit mo pinirmahan? Kasi nga, kasabwat ka rin. Ay nako. Tapos ang ituturo, itong mga to, itong mga senador. Bakit? Kasi nga sikat eh. Bobes. Kaya po imbis na 25, naging 30 ang naging proponent. Doon po sa tatlong project na O, pinalaki pa nila. Naging 35 daw. Ang project, O, tignan nyo? Tingnan nyo? Nakita nyo yung demonyo? Nagtuturo? Bumubulong? Hindi ka pwede magbulong-bulong dyan, sir. nakalagay po dito. O, basahin mo yung project. Ang inan to, gago, di ba? Basahin mo yung project para maging makatotohanan. Ang project po ay construction of flood control structure along Angat River, Sipat Section Plaridel. Construction of flood control structure along Angat River, Lumang Bayan. Construction of flood control structure along Giginto River, Malis Section, Giginto. Mhm. Ang O, iyan pa, puta. Sir, bakit ka nagtuturo? Abogado ka dyan? Ikaw ba abogado niyan? Gago ah. See? Talagang dun sa pagkabanggit nung kay Senator Bong Revilla, biglang umatake na to si Remulla. Yeah? Talagang dinidiin niya, hindi, basahin mo yan, ituro mo yan. Kasi nga, yung pangalan ni Senator Bong, nabanggit na. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga pare, ito ay away politika lang to ng local. 'Di ba? Labanan ng mga local politics to. Putang ina, gusto lang pumosisyon, gusto lang sirain yung pangalan ng mga rebelde dyan sa Cavite para makaposisyon to mga Remulla. Kasi wala na eh, sirang-sila na sila sa sa tingin nyo pag tumakbo to ng senador sa susunod na eleksyon, mananalo tong mga Remulla? Hindi. Ang pag-asa nila, etong Cavite. Oh, paano sila mananalo dyan? Sirain yung Revilla. Ganun lang kasimple. total po ay 300 million po. Yun po ay ayon kay Yusek Bernardo. Never ko pong nakakausap si Senator Bong Revilla. Oh, Never po. okay. Makikita sa listahan ng mga proyektong galing sa U8 2024 na hindi lamang flood control ang mga proyekto, subalit ang proponent ay naglalaro sa 25 hanggang 30%. 30% daw. Noong taong 2025 ay may kabuuang halaga na 2.55 billion ang naipababa ni Yusek Bernardo sa aking DO. Tulad ng mga nakaraang taon, ang proponent ay natiling 25% sa kabuuang halaga ng pondo na naibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO. Ang detalye ng proyekto ay nandito po. Marami po ito. Dito po. Taong 2022, yun nga po, nabanggit ko kanina, humiling si Senator Joel Villanueva ng Ayan na, proyekto oh. multipurpose building, kakalaga ng 1.5B. Sa halagang 1.5B ay 600 million lamang ang napagbigyan na pondo para sa multipurpose building.
ito na pagbigyan, kaya napilitan kaming gumawa ng paraan ni Yusek Bernardo. Ha? Villanueva na sunod. After kay Revilla, Villanueva. Sila yung mga nagbabanggit ng mga flood control na yan. So bakit? Isa pa yan si... alam ko, pastor kasi to si Villanueva. So pangit tingnan na parang ang ingay-ingay mo noon sa sa flood control tapos kasali ka naman pala. Tapos, ang pinapalabas nga nila, yung sinabi ko, 1% nakukuha daw ni Villanueva. Na which is, inaaway niya si Zaldico. Na si Zaldico ang amo ng mga tarantado na to. But aawayin mo yun, tapos hihingi ka ng 1%, saan ka nakakita nun? Hindi humingi ng partikular na proyekto o porsyento si Senator Joel, pero inutos ni Yusek Bernardo bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent. Okay? Dahil dito, nabigyan si Senator Joel ng proyektong Unprogrammed Operations ng 2023, nagkakalaga ng 600 million na pawang mga flood control ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25% ng proponent ay may halaga na 150 million. O yun, flood control daw. Pero ang isa sa mga nagbanggit na mga flood control, kung ikaw kasama, ito isipin nyo itong mga pare, kung yung mga senador na binanggit na yan, kasama sa flood control, halimbawa, Senator Joel Villanueva, kung kasama siya sa flood control na yan, bakit siya mag-iingay? Diba? Bakit ako mag-iingay sa mga flood control kung kasali ako doon? May posibilidad na maturo ako niyan. Kung mag-iingay ako. Puta, sinong hindi mga tahimik dyan? Sila Ontiveros, yan sila diba? Sila Soto. Sino pa ba? Sino yung mga tahimik sa flood control na yan? Putang inang yan. Kung ako, kasali dyan, bakit ko iingay yan? Bakit ko ilalaglag yung mga yan? Putang ina, dinadamay ako. Ganon kasimple ang logic dyan. Putang ina, 1, 2, 3, hindi nyo pa maano. O, ito naman yung kay Bernardo, demonyo na to. Putang ina yan. Ito yung mga unang statement niya to. In this affidavit, I shall mention my personal knowledge regarding Senator Chis Escudero. Ayan na, As si follows. Escudero, di ba? O, Maynard ito yung una, yung dinatarget nila si Escudero kasi nga nagbanggit ng pinagbabawal na na pangalan. The name that you cannot be mentioned, si Romualdez, 'di ba? At si Zaldico. So kaya ngayon damay na si Escudero dito. Yun nga yung ini-issue sa kanya na 30 million. Na pagdating ng na lumabas at sinabi ng ko, walang anomalya ang si Escudero ginawa pagdating diyan. Oh, edi ang nangyari kay Escudero, nasira na sa mata ng tao. Anong pinagsasabi? Kaya naman pala si Heart Evangelista, punta ng punta sa ibang bansa. Putya, nangungurakot pala yung asawa dito. Yun ang pinapalabas nila, di ba? Kaya pala si Heart Evangelista, puro passion show ang inaatupag kasi yung asawa, ang daming pera, pang kurakot, pang tustos dyan sa asawa niya. Ayan ang pinalabas nila. Diba? Putang ina ninyo, mas mayaman pa yata yung pamilya ni Heart Evangelista. Kaya nga hindi, medyo natagalan yan sila bago magpakasal si Escudero. Ito makwento ko lang si Escudero tsaka si Evangelista, si Heart. Kasi nga, ayaw nung magulang ni Heart Evangelista kay Chis Escudero kasi nga may anak si Chis. Yung anak nila dalaga. Ayaw. Kasi nga, mayaman din yung pamilya ni Heart. Anak na putang ina, bakit ka hihingi ng pera sa sa asawa mo na may pera ka naman? Diba? Putang ina, 30 million, wala yun. O, yun lang. Para lang magmukhang masama. Itong mag-asawang Escudero, di ba? Pinalabas nila yan. At nagtagumpay nga sila doon pero binaraw natin. Ang ina ninyo, ginamit nyo pa si Vice Ganda, di ba? Para masira yung pangalan ni Escudero. Di ba? Na natin yan, yung kay Vice Ganda na putang ina yung sasabihin nila na sa lugar ni Heart Evangelista, nagpagawa ako ng school dyan. Parang pinapalabas nila, walang ginagawa to si Escudero dito sa probinsya ni Heart. Ganon. Di ba? Gu and I are close friends and we go years back. He is also a close friend and campaign contributor
of Senator Chis Escudero. Okay. Maynard Ngu asked me to submit a list of projects. I personally submitted a list of projects to Maynard Ngu, and some of the items therein pertaining to Valenzuela and Marinduque projects were subsequently included in the General Appropriations Act. A copy of the list of Valenzuela and Marinduque projects is here to attach to this affidavit as Annex A. Annex A. Engineer Alcantara, from time to time, would collect and deliver the agreed 50% commitment to me, which I delivered or caused to be delivered to Yusek Olivar in Magallanes, Makati, and other places. Ito na. Opo, nakita nyo yun? Nakita nyo yun? Wait lang balik natin. Ang susunod niya kasi diyang babanggitin, yung pangalan ni Senator Bong Revilla. Medyo na, ano siya, nakita, napalunok na eh. Ayan na, op, lunok. Lunok, inom tubig. Kita nyo? Kita nyo yung body language ng nagsisinungaling. Putang. Bakit siya mapapalunok ng ganon nung nabasa niya? Ito nang sunod po, check si Senator Bong. Diyan pa lang, laglag na, kitang-kita nyo na. Putang. Kung ikaw ay confident na talagang may kinalaman yung mga babanggitin mo dyan, bakit bigla kang gaganyan? Bandang huli, eto pa yung bida, yung tarantado na to, si Bernardo. Gagawin pa nilang gagawin nilang key witness. Diba? Putang ina mo, ikaw yung nagnakaw, kayo yung mga demonyo dyan, tapos kayo yung magiging witness dun sa mga binabanggit ninyo. Ayos, di ba? Ayos na ayos ang style nila ngayon. Okay? Senator Ramon Bong Revilla. Sometime in the year 2024, Ayan Senator Revilla and I met where I gave him a list of projects given to me by Engineer Alcantara. Okay. Senator Revilla asked for a commitment, which I suggested. Then he approved at 25% of the total amount of the projects indicated in the list here to attach as Annex C. I relayed the 25% commitment to Engineer Alcantara and told him that Senator Revilla will appreciate additional contributions. So para magtama yung nila, 'di ba? Yung pinakita kong statement ni Alcantara, para magtama yung statement nila. Kunwari, 'di ba? Kailangan ganun din yung pareha sila ng statement. For his senatorial re-election bid. 'Di ba? Engineer Parehas. Alcantara collected the 25% commitment, or about 125 million, which was turned over to me and then delivered to Senator Revilla in his house in Cavite. Napalunok ulit. Okay? Mapaputol ko lang. In his house in Cavite. Saan sa Cavite? Saan sa Cavite? Anong petsa, anong araw at anong oras mo ihinatid yung pera doon? Kung hindi mo mababanggit o kung hindi mo masasabi yan, putyang ina, sinungaling ka naman talaga. Kasi kung meron kang statement, kung totoo yung sinasabi mo, putya, dapat detalyado. Yan ang magiging ebidensya mo eh. Bakit hindi nila mabanggit? Kasi hindi pa sila sure. Diba? Saan ang bahay ni Senator? Okay? Saan ang bahay? Saan ang anong petsa? Anong oras? Kasi kung binanggit mo yan, madaling i-counter yan ng kampo ni Senator Bong Revilla. Bakit? Putya, may mga schedule list yan. May mga listahan niya kung anong schedule, kung saan siya pupunta. Ngayon, banggitin mo kung kailan. Para sila maka-counter yung sinabi mo. Eto, nandito kami andito kami sa mga oras na yan. Meron kaming ebidensya. Ikaw, may ebidensya ka ba na talaga nagkita kayo at hinatid mo yung pera doon? Yan ang sinasabi ko sa inyo mga pare, na putang ina, itong mga to sinungaling. Tapos pag ito yung unang statement niya babaguhin niya na naman yan. I think 4 na beses niya nang binago yung statement nila. Putang ina ninyo. Pagmumukain nyo kasi pag nandiyan ka sa magmumukhang
credible, magmumukhang totoo yung sinasabi mo. Kasi nga, kaharap nga under oath ka, di ba? Diba? Ganyan. Ganyan ang pinapalabas nila. Putang ina, bago ka kung yan sabi-sabi lang, o wala kang ebidensyang maipapakita, wala kang matibay na pruweba dyan sa mga statement mo, putang ina, sabi-sabi lang yan. Bakit natin pinag-uusapan yan? Kahit sa korte, hindi itutuloy yan eh. Putang ina, paano papakinggan ng korte? Sabi-sabi, hearsay lang pala yan eh. Nasaan yung ebidensya ninyo? His house in Cavite. Tapos, ang mangyayari, sila pa yung bida ngayon. Kasi binunyag nila o nagturo sila ng mga kung sino-sino. O napalunok na naman. O, di ba? Nakikita nyo yung yung body language niya na putang ina, nagsisinungaling. Diyan pa lang sa mga bitaw niya ng palunok, nanahimik, na napainom ng tubig, 'di ba? Napapikit. Diyan pa lang po siya, bakit ka gumaganyan? Kung totoo 'yan sinasabi mo. Oh, nasa tabi niya yung demonyo. Senator Nancy Binay. Si Binay naman ngayon. Sometime in the year 2024, Carlin Villa, a staff of trusted confidant of Senator Binay, called me and asked for a commitment which was set at 15% of the total amount of the projects indicated in the list here to attach as Annex D. Oh, 'di ba? Tangina kasi, isipin nyo to ha. Tangina, ikaw yung mastermind. Ikaw yung magnanakaw, tapos ikaw yung bida ngayon. Ikaw yung parang dahil lang nagbanggit ka ng mga pangalan, meron kang reward na ikaw ang maging bida. Tangina, nakakulimbat na kayo ng mga pera, nakakulimbat na kayo ng mga putang ina, pondo ng bayan, tapos kayo pa ang bida ngayon. 'Di ba? Jackpot kayong mga kriminal. Nagnakaw na lahat-lahat, tapos magiging key witness pa ang hayop, 'di ba? Ano to? Witness ka sa sarili mong kasalanan, putang ina, sinungaling eh. Hindi, isipin nyo na lang mga pare, paano nyo aasahan na magsabi ng totoo yung magnanakaw na mga to? Diba? Paano mo maaasahan na magsasabi sila ng totoo, putang ina, mga magnanakaw sila? Ay nako, parang no? Parang ang style dahil nagturo ka, ikaw na ngayon ang BIP. Ewan ko kung kung siguro putang ina, kumita ka na sa parang itong sila Bernardo, sila Alcantara, putang ina, kumita na sa krimen nilang ginawa. Puta, tapos baka may bayad pa yan pagte-testimony nila. Ay hindi, ang bayad diyan sa pagte-testimony nila putang ina yung protection. Yung protection nila. Putang ina, swerte no? Ang ina, may ka na yung ikaw na yung gumawa ng kasalanan, ikaw na yung tarantadong nagnakaw sa pera ng bayan. Putang ina, ikaw pa yung parang BIP o masasabi nating valuable witness nitong kaya nakakatawa putang inang to mga to. Ewan ko, putang inang to. Mga style nito, putang ina, pag kampi sa'yo, di ba, ganyan naman pag kampi sa'yo yung witness, putang ina po, protektahan mo. Pero pag kontra sa'yo, ay putya, yayariin ka ta. This is an example of bending the law. Diba? Ganyang katindi yung mga ginagawa ni Remulla. Putang ina, kriminal ka tapos testigo ka. Ang ina, kasabwat ka doon sa ginawang pagnanakaw, tang ina, bandang huli, ikaw pa yung magiging yung parang main character, ikaw pa yung magiging
bida. Kasi magsasabi ka ng totoo. Putang ina, parang pelikula nga, di ba? Sinabi ko nga sa inyo kanina, parang pelikula eh. Alam nyo, ang style nito ni Bernardo, putang ina, huwag kayong magpapaniwala dyan. Ang gagawin lang niya talaga niyan, ililigtas niya yung sarili niya. 'Di ba? Ililigtas niya yung sarili niya at magtuturo siya ng kung sino-sino. Na kung sino-sino ang gustong ituro ni Remulla. Which is, eto na nga, sila Escudero. Bakit? Bakit si Escudero? Binanggit niya si Romualdez. Bakit si Villanueva? Binanggit niya yung flood control. Bakit si Bong Revilla? Kasi nga, wala silang pag-asa. Walang pag-asa ang Remulla sa Cavite. Kaya kailangan niyan dungisan. Kailangan madungisan ang pangalan ng mga Revilla dyan sa Cavite para magkaroon sila ng pag-asa. Ganun kasimple. Pag inano nyo, tiningnan nyo, medyo komplikado yung mga bagay-bagay. Pero puta, dun lang ang punta niyan. Kaya dinidiin niya ni Remulla itong mga to dahil nga nakanti sila, naapektuhan. Unang-una, si Escudero, si Romualdez. Pangalawa, si Villanueva, yung mga flood control. 'Di ba? Tapos bandang huli, ididikit kay Zaldico. Pangatlo, si Senator Bong Revilla. Bakit si Senator Bong Revilla? Ayun nga, yung away politika nila dyan sa Cavite, puta, kailangan nilang pumosisyon. Kailangan nilang masira yung credibility ng mga Revilla para nga naman makakuha sila ulit next election ng posisyon dahil wala na nga silang pag-asa sa national. Tangina, may pangarap pang tumakbo yung John Vic. May pangarap pang tumakbo yung John Vic ng presidente. Patanginan to. Ewan ko sa'yo, ha? Okay, anyway mga pare, hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Kung nagustuhan nyo ang ating video, please subscribe to my channel at huwag kakalimutang mag-share at mag-likes ng ating mga videos. Ganon din po sa aking Facebook page, Paring RJ, paki-follow po, at ang aking TikTok account, Paring RJ Banateros. DZAR 1026 sa SMNI at Banateros 2.0. Ganon din po Vox Populi, ang boses ng masa, every Saturday yan, 6 to 8 p.m. Yan, magkakasama po tayo dyan buong Banateros at meron tayong special guest this Saturday. Kaya po abangan nyo yung abangan nyo yung Vox Populi natin sa Sabado. Maraming salamat mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Ako po si Paring RJ.